at narito ang mga napapanahong balita. Formal nang iproklama nitong umaga ng Martes ang ilan sa mga nanalong mayoral candidates sa Metro Manila. Kabilang dito ang mga incumbent mayors na sina Vico Soto ng Pasig City, Francis Zamora ng San Juan City at Imelda Emi Calixto Rubiano ng Pasay City. Naiproklama na rin bilang bagong halal na mayor ang dating vice mayor ng Las Piñas City na si April Aguilar at Rufy Viason sa lungsod ng Muntinlupa. Gayon din ang mga nananatiling alkalde sa Camanava at Quezon City. Mahigit 300 automated counting machines o ACM ang pumalya sa naganap na eleksyon. Mas mababa umano ito kung ikukumpara sa datos noong nakaraang 2022 national elections. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Mula sa tinatayang 100,000 mga automated counting machines o ACMs, 311 dito ang pumalya nitong eleksyon. Kinumpirma ito ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ilang oras matapos ang pagboto ng mga botante nitong Lunes. Ayon kay Garcia, mas mababa ito kung ikukumpara sa nakaraang national elections. Mahigit 2,500 kasi umano ang agad na pinalitan na makina sa unang oras pa lamang ng halalan noong 2022. Kadalasang naging problema nitong Lunes ay ang hindi pagtanggap ng mga makina ng balota, pagpalya ng ilang parte ng makina at sa ilan pang kagamitan nito. Kaya naman nagdulot ng pagka-delay at pagkahaba ng pila sa ilang mga presinto. Kaagad naman umanong napalitan ang mga pumalyang makina. Ayon kay Garcia, wala naman umanong malaking problema ang kinaharap ng mga makina. Kinumpirma din ng COMELEC na walang maituturing na failure of elections sa anumang panig ng bansa. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. 4 na insidente ng suntukan mula sa mga taga-suporta ng lokal na kandidato ang naiulat sa probinsya ng Sulu at Tawi-Tawi nitong araw ng eleksyon. Una na rito ang naiulat mula sa taga-suporta ng dalawang magkatunggaling partido sa bayan ng Tandubas, Tawi-Tawi. Bandang alas 9 ng umaga naman nang magkaroon ng kaguluhan sa bayan ng Parang Sulu matapos magkaroon ng alitan ang mga taga-suporta ng kumakandidatong alkalde dahil sa presensya ng flying voters. Kasunod naman ito ang panibagong kaguluhan sa Talipao at Pata na parehas ding mula sa bayan ng Sulu. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, automated counting machines na pumalya sa eleksyon, umabot ng mahigit 300. Ilang botante nakatanggap ng pre-shaded na balota. Ilang senador iginiit na malaking hamon ang resulta ng halalan sa impeachment trial laban kay VP Sara. 2025 national and local elections nananatiling ligtas sa kabila ng mga maliliit na aberya ayon sa PNP. Insidente ng suntukan mula sa mga taga-suporta ng lokal na kandidato na iulat sa Sulu at Tawi-Tawi. At PNP nasabat ang 441 million pesos sa Cebu na umano'y pangsuhol sa halalan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.